Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. 2 taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya, ng unang araw ng 6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Sealtiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maaayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinabayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi lang nagpadala ang Diyos ng mga haring pagano upang pahintulutan ang mga Israelita na bumalik at itayo muli ang templo. Nagpadala din siya ng mga propeta upang hikayatin ang mga tao na gawin ito. Sa pagbasa natin, pinadala niya si Propeta Ageo. Ito ay panahon ni Haring Dario ng Persya. Ang mga leaders ng bayan ng Israel noon ay si Zorobabel na gobernador at si Josue na punong saserdote. Pinatawag ni Ageo kay Zorobabel at kay Josue ang mga tao at nagpahayag siya. Ang mga tao noon ay abalang-abala sa pag-settle down sa lupain. Itinatayo nila ang kanilang mga bahay at nagsimula na silang magtanim sa lupa upang na matagal lang napabayaan. Kaya pinabayaan din nila ang templo ng Diyos. Nanatili itong sira at nakatiwangwang. Sabi ni Propeta Ageo, natingnan nila ang kanilang kalagayan. Hindi binibindisyonan ng Diyos ang kanilang gawain. Marami ang nihasik nila, pero kakaunti ang naaani. Kumakain sila, pero hindi naman sila nabubusog. Kumikita sila ng pera, pero parang wala namang naiiwan. Parang butas ang kanilang mga bulsa, na ang lahat ng nilalagay doon ay nawawala lang. Bakit ganon? Kasi wala silang bendisyon ng Diyos. Pinabayaan nila ang templo ng Diyos at ang sarili lang nila ang kanilang inaatupag. Kaya sinabi ng Diyos, gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Sa aking paggawa ng pastoral visit sa mga kapilya, napapansin ko nga ito. May ilang mga barangay na magaganda ang bahay ng mga tao.
pero ang kapilya nila ay sira-sira, napapabayaan. Mas pinahahalagahan ng mga tao ang sarili nilang tahanan at napapabayaan ang tahanan ng Diyos. Dahil dito mailap ang bendisyon ng Diyos. Mailap ang kaligayahan at paghanap buhay. Ang pangangalaga sa tahanan ng Diyos ay nagpapahiwatig ng ating pagpapahalaga sa presensya ng Diyos sa gitna ng ating sambahayan. Ang buong komunidad ay nakikinabang sa gusali ng simbahan. Nakakatulong ito sa buhay panalangin ng buong sambayanan. Sana maging kaakit-akit ang bahay dalanginan ng ating mga simbahan. Paano ito mangyayari? Kung lahat ay nagtutulungan upang mapaganda ang kanilang simbahan o kapilya. Tulungan mo kami, O Diyos, na mapahalagahan at mapangalagaan ang aming mga bahay dalanginan. Nawa mula dito, umalingaw-ngaw ang aming papuri at pagsamba sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.